Pumunta po si ICI Chair Andres Reyes sa Office of the Ombudsman at may dala-dala siyang mga papel. Doon sa papel na yan, nakasulat ang mga pinakakasuhan nila sa Ombudsman. So bukod kay Kong Saldi Nelson, ay walang iba pa? Wala nang iba na kasama sa Kamara ng Representante? Parehong ex. Oo nga, di ba? Ako Bicol representative. So bukod nga sa kanya, walang iba pa? Wala pa. Eto na. Pumunta mismo, ha? Naiinip kayo, ha? Kung may-question nyo kung ba't ako nagpunta ng kukulungan. Eto, pupunta na ako sa Office of the Ombudsman. Pumunta po, si ICI Chair Andres Reyes sa Office of the Ombudsman. At may dala-dala siyang mga papel. Ayan, ang daming papel, oh. At doon sa papel na yan, nakasulat ang mga pinakakasuhan nila sa Ombudsman. Ba, mukhang marami-rami ito, Nelson, ha? Marami. Alam mo ba kung sino-sino? Sino yan? Ang inirekomenda ng ICI na sampahan na ng kaso? Dahu. Ba, parang isa galit, oh. Kasi dati sinabi nung iba, puro kontratista lang, Puro DPWH lang, Eto na. Ayan, dating Yusek ng DPWH, Roberto Bernardo. Nako, Senador Joel Villanueva. Naku po. Senador Jinggoy Estrada. Naku po. Dating Congressman Saldico. Yun na. COA Commissioner Mario Lipana. Nadamay pala si Mario, no? At si dating Caloocan Representative Mitch Kahayon. Pati pala si Kong Mitch. Ito si Kong Mitch, lately lang ito nadawit, Oo, dun sa testimonya yan ni Bryce. Hernandez. Oo. So kung ang pagbabatayan natin dito ay saan galing, kung hahanapin natin, saan nakuha ng ICI ang ideya o ang impormasyon para ang mga ito ang kasuhan. Alam na natin. Yan po ay doon kay Bryce Hernandez at maaaring kay Henry Alcantara. Dahil ito yung mga sinabi nila noon, di ba? Yang si Senador Villanueva, Senador Jinggoy, at pati yung kay Saldico, nabanggit din nila. At yung kay Mitch Kahayon, nabanggit din naman nung Bryce Hernandez. So bukod kay Kong Saldi Nelson, ay walang iba pa? Wala nang iba na kasama sa Kamara ng Representante? Parehong ex. Oo nga, di ba? Ako Bicol representative. So bukod nga sa kanya, walang iba pa? Wala pa. Kasi ang malamang, kasi itong problema ng hindi naka-live stream, no? Huhulaan na lang natin siguro. Yung kay Popoy, yung kay naman, Popoy Lipana, iba pala yun. Ito naman kay COA, Deputy Commissioner Lipana, parang ata ito Mrs. ba niya o siya? Parang nag-impluwensya lang daw siya yung Mrs. niya ay mayroong construction company. Na sinasabing nakaka-impluwensya daw itong... Pero aywan ko pero siya kinasuhan no? Bilang COA Deputy Commissioner Beto, si Ginoong Lipana, Mario Lipana. Hindi ko na-expect na kasama sa dyan, Ang pinagbatayan nga daw dito, ayon kay Reyes, ay yung mga sinumpaang salaysay at ebidensya nina District Engineer Henry Alcantara at mga dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayan. At dyan daw nabisto yung kickback scheme. Kung saan yung mababatas bilang project proponent nagsisingit ng flood control project sa NEP, National Expenditure Program, pati na sa House General Appropriations Bill, kapalit ng komisyon mula 20 hanggang 30%. So ano ang kaso na inirekomenda nila, Nelson? Ang mga kaso, ayon kay Andres,
Ay? labag sa batas ukol sa plunder. Mabigat kung plunder. Plunder Nobel recommended yan. Nasaan, ha? at anti-graft and corruption. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yun. Kung ito ay may makikitang mga probable cause, nasaan? Pero ang Sandigan Bayan, ang ombudsman ay magre-recommenda lang din sa di ba? Sandigan Bayan. Ipapile nila to. Ipapile din nila. Sila mag-aayos nito kung kailangan kasi tingnan nila yan kung may... At ang Sandigan Bayan na mag-uutos kung dapat ba silang ikulong o hindi, ganun ba ibig sabihin? Lilitisin sila. So ito ang mga paunang hakbang na ng ICI. Oo. Sabi nila siguro, naiinip kayo eto na. So bukod sa kanila, wala may kasunod para bang batch? Habang tuloy, hindi naman humihinto ang investigasyon, di ba? Nagpahinga lang ata sila. Habang nag-iimbestiga, habang may lumilitaw, sampa sila ng sampa ng kaso. Ayun. Ibig sabihin dito, yung naimbatahan na yung mag-asawang Diskaya, di ba? Oo. May nagsalita na sila, di ba? Tama. Ibig sabihin, wala yung mga sinabi ng mag-asawa, wala pa sa mga kakasuhan. Hindi pa siya kasali. Ayun. Dun sa mga opisyal. Kasi yung mag-asawang Diskaya, mga tinuro nila, puro congressman Totoo. Oo. 17 ba, congressman? Ayun. Pero wala pa hong congressman incumbent na nakakasuhan. Maging si Senador Ping Lacson, di ba? Doon sa kanyang privilege speech, ang dami. 6 na po atang mahigit na congressman ang kanyang sinasabing sangkot Pero walang pangalan. 67. 67. Mantakin mo yan. 67. Oo. Mga congressman. At sabi nga nila yung mga contractors. Oo. Congressman na, contractors pa. Paano mo noon makakasuhan, di ba? Kung walang pangalan. Ayun na nga. Sayang, Oo. Yun dapat ang matutukan, kung sino-sino yung mga yun. Kasi malalim ang naging pag-aral daw ng team na Senator Ping ukol doon sa 67 na yun Di ba? Oo. At doon nga nagsimula yung kanilang privilege speech. Ako naman naniniwala may mga batayan yun. Hindi naman basta-basta magsasabi ng gano'n si Senador Ping kung wala naman silang resibo. Yun. Di ba? Ang kulang lang talaga doon pangalan Di ba? Kung sino-sino yung mga congressman na yun. Pagkatapos na yan ay maisampa ngayon sa ombudsman, ano nang what's next? Sabi nga nila. Oo. Wala pa. Eto naman ang sumingit dyan. Ba? May paningit agad. Insertion, bawal tayo dyan, Sabi Ayaw na nila ng insertion ngayon. Total, kakasuhan nyo yung mga yan. Kasuhan nyo na rin yung nasa likod ng peking notaryo ni Gutesa. Nako! Pagkakasuhan nyo na yan, Kasi ano daw yan perjury ba yan? Forgery. Forgery. Political forgery. Planado daw yan. Nako. Para iligaw ang investigasyon. May kuha pa rin ng CCTV dyan. Lagi naman, Alam mo ba kung sino may sabi nito na kasuhan na yan, lahat ng mga may pakana niyan? Sino yan? Walang iba kundi si... anong pangalan nito? Sino yan? Ano nga pangalan nito? Ako. Bicol Saro. Si kong Terry. Ayun, Terry Ridon. Ayan. Ang kanyang panawagan, wag nang magtagal-tagal. Kasuhan na kaagad dyan. Ba? Lahat ng mga nasa likod ng si Orly Gutesa, pagkakasuhan na yan. Ba? Kasuhan na sa lalong madaling panahon. Pineke nyo yung dokumento Nako. Dineklara ng Manila Regional Trial Court, peke yung perma ng abogadong nagnotaryo Ano pang hinihintay nyo? Pailan nyo na lang kaso yan. Sino ang sinasabihan niya mag-file ng kaso? Yung DOJ. Oo. Hindi raw ito simpleng pagkakamali, kundi sadyang pagbaluktot sa katotohanan. Yan na. At gustong hadlangan ng investigasyon ng Senado. Yan ang sinasabi ko. Kailangang mapanagot ang lahat. Yan ang ano. Kung kailangan bitayin niya mga yan. Sinabi yan? Bibitayin ka agad? Hindi. Forger na. Kala ko pati bita. Mababang kaso lang naman yun. Kung sino mang may pakana yan, nagpakalat ng peke,
Oo. Wala, hindi natin patatawarin yan. Matapang talaga yan si Kong Terry. Kilala ko yan eh. Oo. Bata pa lang yan eh. Militante na yan. Gumagawa kayong ebidensya, hindi naman pala totoo. Yan, oo. Yun ba ang lumilitaw daw doon? Yun ang mga konklusyon ng mga buwapatikos. Sabi naman nung isang abogado, parang maganda yung pagkakadepensa nila sa mga... Pati ata yung dating presidente ng IBP rin, ano? May mga... Anong pangalan nun? Oo. Dati pa yun eh. Parang doon sila pumoko sa notaryo. Oo. Na wala namang kinalaman sa flood control project. Well, pag-usapan natin yung punto na yun, yung notaryo, peke daw yung pirma. Dati na natin binabanggit yun eh. Pero yung kung peke yung pirma ni attorney, halimbawa, tanggapin na natin, talaga naman peke, no? Sabi natin peke talaga. Sabihin na natin. Oo. Hindi naman peke yung testimonya. Gano'n. Ayun ang, kasi Jen, ito ha. Oo. Ito mga kababayan, ipikit nyo sandali ang inyong mga mata. Sige, okay. Kalasan nyo ang inyong isipan. Ha? Oo, nakapikit na.